Hello, chosen friends! Welcome to my YouTube channel. Sana po mag-subscribe kayo sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. At i-click lamang po ang notification bell para po updated kayo sa aking mga susunod na videos. And sa mga nandito po sa Pilipinas, happy holiday po sa inyong lahat dahil today po is Bonifacio Day. At sana po nag-enjoy kayo kasama ang inyong mga mahal sa buhay. And today, ang gagawin po natin ay, nakikita nyo po itong mga tubig sa harapan ko. Ang gagawin po natin ay titestingin po natin itong mga to. Kung ano yung kanilang pH level. Ito po, sinama ko itong suka para po maging parang, pakita ko po sa inyo kung gaano siya ka-acidic. Ito po yung magiging reference natin. Kung alin po dito yung neutral, kung alin yung alkaline. Susukatin po natin. Okay? Ready po tayo. Ito po suka. Ito po tap water. Ito nakikita nyo naman po, ito yung mga brand ng tubig. Meron po na tayo ditong Absolute. Ito po Evian. Ito Refresh. Coke in a bottle. And then Nature Spring. Ito po Nature Spring. Ito yung iniinom namin. Tapos ito po Wilkins. Distilled water. Ito po is Purified Sip. Sip po ang brand niya. Ito, Le Minerale. Purified drinking water din po ito. And then sa amin, lahat po ito mineral water except dito sa Wilkins. Tapos ito, Wilkins din po ito pero mineral po siya. Pure water. Ito po yung alkaline. Nature Spring Alkaline Water. Dati po ito yung iniinom ko noon. Nung matindi ang aking acid reflux. Sukatin po natin, no? Umpisan po natin dito sa suka. Ay, ang gamit ko po pala, wala po ako nung, yung parang thermometer na iliga, ganun yung para lalabas. Yung digital, wala po ako noon. So, ito na lang po para makita nyo yung kulay. Ayan po yung kanyang reference. Reference na kulay. Sana po nakikita nyo. Okay. Ito po yung kanyang mga reference na kulay. Ang tawag po dito is litmus paper. Hindi ko po alam kung ano pang ibang term dito. Or pang, ang tawag po ng iba is pH tester. Litmus paper po. Naalala ko nung nag-aaral kami. So, umpisan po natin sa kukuha lang po ako. Parang ganyan lang po siya, oh. Kukuha lang ako. Marami po ito. Matagal na po ito sa akin. Ginagamit po sa mga fermented na mga vegetable ko po, sa mga fruits. Ginagamit ko po ito. Ayan po, isang ganyan lang kukunin natin. Pero, ilagay po muna natin dito yung suka. Makita ko po sa inyo kung gaano ka-acidic. Okay, unahin po natin ang ito pong vinegar. Papakita ko po sa inyo kung gaano siya ka-acidic. Ito po, tapos ito po yung kanyang reference. So, tingnan natin kung saan siya, anong level niya. Dito po siya, no? Nasa 4 po siya. No. Nasa 3 po. 3. The lower the number po, yun po yung acidic. Ayan po, 3. So, 3 po ang ito pong suka. Vinegar. 3 po ang kanyang acidity level. Ito po, itong nasa baso. Ito pong nasa baso is, ano po ito? Tap water po ito. Galing po sa faucet dito sa Nawasa. Tap water. So, tingnan po natin ang kanyang kung saan po siya. Okay. Kung anong kanyang ito po, nasa 7. Nasa 7 po. Okay. Tap water po ito. Okay, next. Ito pong
Absolute. Absolute po ito. Pero po dati po, na-test ko na po itong mga to eh. So, absolute po is nasa 7. Ang 7 po, yung po yung neutral. Neutral po na pH. Para po maging, masasabi nating acidic ang isang liquid or isang solution or tubig, masasabi po natin siyang acidic, yung pong below 7. Yung po yung neutral na pH po is 7. Below 7 is acidic. Higher 7 po is, neutral po is 7, di po ba? So, ang masasabi nating alkaline, pag nasa 8 po siya, 8 pataas, siya po yung alkaline. So, nasa 7 po yung absolute, neutral. Ito po is, next po is, avian. Okay? Tingnan po natin. Avian is, nasa 8 po ang avian. Ibig sabihin po, nasa ano po siya ng, nasa level po siya ng alkaline. Alkaline po ang avian. Evian. Hindi po siya avian, evian. Next is refresh. Mga mineral water po ito. Ang refresh po ay, sa tingin ko, nandito siya sa, siguro po ito is nasa middle ng 7 and 8. 7 and 8? Ay, hindi po, nasa 8 po siya. 8. Nasa 8 po siya. So, alkaline po ang, ayan, nakita niyo po yung mga una kong, nakita niyo po yung mga papel nila. Ito po yung suka, acidic po. Ito po is neutral, 7. Neutral. Ito po hindi siya ganun ka dark. Siguro po ito is 7.5. Ito yung neutral, absolute. And then itong evian is nasa 8 po siya, ang kanyang pH level. Sunod po natin ang hope. Okay? Hope ay, ang hope po is, hindi siya maganda. Saan ba siya? Parang below 7 po siya. Tingnan natin, ilubog natin mabuti. Okay? Ay, acidic po ang hope. Below 7. Ayan. Okay, sunod natin ang Nature Spring. Nature Spring po ito. Ay, ang Nature Spring po is neutral. Neutral po. Ayan. Lagay natin na iba natin. Neutral. Ay, parehas lang sila ng ng hope. Ito po, medyo nag-fade na yung mga nauna kasi nakababad na sila sa tubig. Ito po yung iniinom namin araw-araw. Ulitin ko nga kasi ito yung iniinom namin araw-araw eh. Saan ba siya? Neutral po. Nasa neutral po siya. Ito pong hope, mababa siya sa neutral. Nasa, siya? 6. And then next is Wilkins. Ito po yung distilled water. Ang distilled water po, yun po yung sa lahat po ng tubig. Ito po yung wala na po siyang mga minerals. Talagang filtered po siya. Wilkins distilled water. Tingnan natin kung saan po siya, ha. Ay, neutral din ito. Ayan, nasa neutral din po ang kanyang nasa neutral din po ang kanyang pH level.
Ayan. Parang below neutral po siya. Ayan, parehas nitong Hope. Parehas ng Hope. And then next, ito pong SIP. Tingnan natin ha. Okay. Okay, nasa neutral din po siya. Neutral po, no? Yan natin sila dyan. And the next, itong Le Minerale. O, ito po, ano to? Neutral din. Ay, mas, ano siya? Mas dark siya sa... So, nasa 8 po siya. Alkaline po ang Le Minerale. Alkaline. And the next is... Ay, nabasa. Nabasa ng kamay ko na... Galing doon. Punas lang pa ako ng kamay. Palitan natin yung litmus paper. Dali lang po. Kumukuha lang ako ng papel. Okay. Next is Summit. Okay. Ang Summit po is nasa neutral din po siya. Ito, neutral. Neutral ba? Mas dark siya ng konti sa neutral. Tingnan natin. Parang nasa 7.5 siya. Tingnan natin, lubog natin. Ayan po, oh. Parang nasa 7. Tama ba? 7.5. Yes, nasa 7.5 siya kasi 7 itong ay 8 itong Le Minerale. And the next, sunod po natin ay ang Pure. Wilkins po ito, Pure Mineral Water. Okay? Tingnan natin. Ay, ano rin po siya. Nasa 7. Okay, 7. 7 po siya. Neutral. Ito pong alkaline na Nature Spring. Tingnan natin kung nasaan level siya. Nature Spring Alkaline Water. Saan kaya ito? Dito siya sa 8. 8 po. Ayan. So, nakita po natin lahat kung alin dyan ang so, ano po, itong Nature Spring na sinasabi alkaline water, ang kanya pong pH level is 8. Pero po kung i-compare natin dito sa ito po, pure lang po ito. Pure mineral water. Itong refresh. Parang mas mataas po ang kanyang alkaline level kaysa dito sa Nature Spring. Tingnan nyo po. Kanina po, mas dark pa po ang kanyang parang may lalagay natin ito sa 9. Itong natanggal na po kasi itong refresh saka itong Evian. Sila pong tatlo, sila po masasabi nating mga alkaline water saka itong Le Mineral. Ito pong tatlo na ito. Ito, ilagay po natin yan yung mga na test natin na mga nasa mga alkaline po sila na tubig. Ito po yung magandang inumin ng mga may acid reflux or may GERD. Yung pong mataas po ang acidity level ng inyong katawan, ito po yung magandang inumin nyo. Magkaiba po yung uric acid po sa acidic po.
Magkaiba po yun. Yung uric acid po, ano po yun? Mataas ang urine sa katawan. Ito po, pinag-uusapan po natin yung acidity ng ating, na nasa loob ng ating digestive system po. So, ito po yung magandang inumin natin, itong apat na to. Pagkakaparehas lang po sila halos ng, ang pinakamataas po itong refresh. Kasi po mas dark, medyo nag-fade na po yung ano niya, saka itong Evian. Although ito pong, kiniklaim na ang taas daw po ng kanyang alkaline level. The same lang po, mas mataas pa nga po ito saka itong Evian. Hindi ko lang po na-check yung kanilang price. Pero po ito po kasi ang tagal kong uminom nito, mahigit 1 taon. Itong Nature Spring na alkaline water. Ang tagal ko pong uminom nito, mahigit 1 taon. Straight po yun. Dahil nga po grabe yung acid reflux ko noon. Kaya, ito po in-order ko pa. In-order ko pa yung malalaking galon na 10 liters. Nung grabe yung aking acid reflux. Okay, ito po yung ating mga sinukat na pH level ng mga tubig. At ito pong ginawa nating reference itong suka na acidic po. Okay? Kita nyo po, no? Kita nyo po yung kulay ng bawat brand ng tubig dito sa atin sa Pilipinas. Okay? Ginawa ko po ito para po sa mga concerned po kung ano ba yung klaseng mga tubig iniinom nila. Okay? Lalo na po yung mga nagsasuffer ng GERD or acid reflux. Dahil po, matagal po akong nagsuffer sa acid reflux na yan. At ang tubig po na iniinom natin ay nakakatulong. Pero ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano. Based po sa aking experience, papaliwanag ko po sa inyo kung ano po ang halaga niyang mga tubig na yan sa ating katawan. Ayan po. Tingnan niyo po ulit. Yan po yung kanyang mga brand. Po, based sa aking experience, dahil po higit nga po 1 taon akong uminom ng alkaline water, dahil grabe yung acid ko noon, talaga pong pakiramdam ko, bumubula yung lalamunan ko, kumukulo yung galing dito, tapos umapaw dito. Uminom po ako nito higit 1 taon, puro po alkaline water. Sabi po kasi noon, kaya kung minsan wag po tayo, basta ba naniniwala sa mga nababasa o sa Google po, kung hindi po legit yung site natin nababasa. At hindi po kasi pare-parehas ang effect ng mga ito sa ating katawan. So, mahigit 1 taon po ako nitong uminom. Ang nangyari po sa akin, dahil hindi po pala maganda na iinom kayo nito ng pangmatagalan, alkaline water. Hindi po pwede dahil po, at sabi din po ng mga expert, mawawalan po ng acid yung ating tiyan para mag-digest ng ating mga kinakain. So, ang nangyari po, sa tagal kong uminom nito, kung ano po yung kinain ko, kunyari kumain ako ng gulay, at ang kinakain ko po noon is brown rice, black rice. Ang nangyari po, kung ano po yung kinain ko, siya din po ang ilalabas ko. Ganun, kung ano pong pumasok sa tiyan ko na pagkain, parang hindi po siya na-digest, at kung ang itsura niya, ganun pa rin po paglabas. So, wala na pong acid yung aking tiyan. Hindi na po nakaka-digest hindi na po natutunaw yung aking mga kinain. So, ang gawin po natin na may mga acid reflux, may GERD, hindi pa ako doktor, based po sa aking experience. At ang doktor po hindi po magpapayo sa inyo ng mga ganito. Kailangan po explore nyo po sa sarili nyo kung ano po yung gusto na inyong mga katawan. Ang gawin nyo po, kunyari uminom kayo ng alkaline water ngayong araw or 3 days kayong uminom ng alkaline. Alternate po, iinom kayo ng yung neutral. Yung pagbating pang inyong acid sa katawan. Pero pag bumalik na po sa normal, na hindi na po maasim or hindi na kumukulo, na umaabot ng lalamunan, parang may bumubulwak dito. Kasi po naranasan ko yun eh.
pagka nakahiga ako, talaga pong umaakyat dito yung acid. Pakiramdam ko, sunog na yung lalamunan ko sa sobrang acid ng aking laway, pati laway ko. Sobrang acid po talaga. Pag mababa po ang acid sa ating tiyan, same lang po ang mararamdaman nyo. Saka yung mataas na acid. The same lang po, maasim. Napansin ko po, walang pagbabago. Mahigit 1 taon na ako uminom nito. Napansin ko walang pagbabago, maasim. Although wala na yung kumukulo na parang maakaw dito. Pero kumaasim pa rin eh. Ngayon ang ginawa ko, nagbasa na naman ako at nag-search doon sa group namin na may mga acid reflux. May mga nag-post ko doon na hindi nga daw po ina-advise na uminom ng alkaline water ng pangmatagalan. So, ang ginawa ko po, nag-alternate ako. And then yung parang normal na yung nararamdaman ko, ang ininom na po namin hanggang ngayon ay ito pong Nature Spring. Ito na po ang ininom namin araw-araw. Ito na po. Wala na po yung maasim na pagdigay ko. Wala na rin po yung kumukulo. Lahat wala na. Pero po, hindi lang po dito kaya nawala yung acid reflux ko. Dahil po sa mga kinakain din. Dahil po sa mga fermented na kinakain ko at change lifestyle. Ito po yung ininom namin, Nature Spring. Nadi-deliver ko po ito sa Nature Spring mismo hanggang ngayon. Mula po nung nagka-acid reflux ako, ganyan na po iniinom na. Pati yung anak ko, kung anong tubig namin. Hindi ko pa po nasubukan yung binibili na nasa blue na container, kung ano pong pH level nun. Hindi ko pa po nasubukan. At for now po, dahil may pandemic, dito muna po kami sa Nature Spring dahil ayoko po nung binideliver dahil natatakot po ako, baka na kami mahawaan ng COVID. Dahil po syempre hindi natin sigurado yung mga nagdi-deliver kung ano po bang ano nila. So, ito po Nature Spring, ang aming iniinom. Medyo mag-assist lang po sa tubig, pero or now kung mag-pandemic, pagtiisan mo na. And sa mga may acid reflux po, bahala kayong pumili kung alin dito. Evian. Pero po, araw-araw, refresh. Tapos ito, Le Minerale. Hindi ko alam kung yun, Le Mineral. Tapos itong Nature Spring na alkaline water. Yan po yung mga mataas ang alkaline level. Sila po yun. Itong 4 na to. The rest po neutral. Kung gusto nyo ng neutral, itong Absolute, Summit. Ito po mga neutral na ito. Itong mga to, Nature Spring. Tapos itong, the rest. Ito po, medyo mataas din ang kanyang, medyo green. Nasa 7.5 itong Summit. Yan po yung maganda. Tapos itong Absolute. Neutral din po ito. Ito, Summit maganda. Ayan po yung kanilang mga, ayan po. Yung mga kulay ng kanilang, na tines natin, pinalabasan. The rest po neutral, ang pinaka-acidic Philippines na distilled water. So, pinakita ko po kung ano po yung ating best na pwedeng inumin sa mga may acid reflux. Kahit po wala tayong acid reflux, para po kung alin po dito iniinom nyo, mag-isip na po kayo kung alin yung choice nyo. Pero ako po, ang pinaka-choice ko po itong Nature Spring. Nasa inyo po, pero ito po maganda. Medyo mahal lang po. Saka ito. Alam ko medyo may kamahalan ito eh. Hindi ko lang saka ito. Ito medyo may pagka-acidic ito eh. Itong Hope. Ito yung alam ko may kamahalan. Hindi ko lang natingnan yung mga price nila. Pero kung iinumin nyo po araw-araw na pangmatagalan, ito po kayo sa ganito. Ito, Summit, maganda. 7.5. Ito, 7. Nature Spring. Okay? Sana po may natutunan ka ngayong araw sa ginawa ko. Dahil po holiday ngayon. Dito lang po tayo sa bahay. At kahit po medyo naglaylo ng ating mga may COVID, sa bahay lang po talaga kami at wala kaming balak magala. Ayaw po namin bigyan ng problema ang gobyerno. Lalo ngayon na may paparating na naman na bagong variant ng COVID. And nasa inyo po yan kung ano gusto nyo gawin. Pero po sana maging concern tayo sa ating kapwa, sa ating ekonomiya. Hindi po ibig sabihin na porque maluwag ang ating mga
dating pinapatupad na mga health protocols. Magagala na tayo kung saan-saan. Kami po, hindi po kami ganun. At ayun lang yung dagdagan ng sakit ng ulo ng mga nasa gobyerno kahit po ganito ang ating sitwasyon. So, sana po magpakabait tayo lagi. At ini-invite ko po kayo na subscribe po ang aking YouTube channel at sa akin pong mga kasamahan sa Kalingap. Nag-join po ako sa Kalingap team ni Kuya Val Santos Matubang. Nasa ano po ako? Nasa executive group. Elite team po kami. Puro po kami babae. Mga kasamahan ko. Ang leader po namin is si Ma'am Marilyn Chang. Sana po i-subscribe niyo po sila. Ilalagay ko po yung kanilang mga mga YouTube channel sa aking description. Sana po supportahan niyo po kami para po sa mga mahirap. So, mapipilitan po ako magawa ng mga videos araw-araw dahil po sa kanila. At even before po na wala pa pong YouTube, kahit pa paano po once a year, nagagawa po ako ng maliit na charity para sa mga bata. Ang naging problema ko lang po ay sa nagka-pandemic, tapos nagkaroon ako ng mga health issues. Although kahit kung may health issues ako, nagbibigay pa rin po ako sa mga bata, lalo sa mga bata, kasi po sila yung malapit sa akin. And sa mga, ngayon pong taon na to, malibigyan ko po ng mga vitamins is yung mga seniors this year. Yun lang po muna ang aking makakayanan dahil po wala pa po akong income sa YouTube. Sana po magkaroon para po marami akong matulungan. Lalo na po yung mga kababayan ko sa Bicol, sa lugar namin, yung mga mahihirap at kailangan ng tulong. Thank you so much po sa inyong lahat. And mag-subscribe po kayo ulit sa akin. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe. Thank you for watching and enjoy your day. God bless po sa inyong lahat and stay safe always. Bye!